اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Mga kaibigan, mga kapatid sa pananampalatayang Islam, bilang pagpapatuloy po ng ating pagtatalakay sa aklat ng ating butihing Sheikh na si Shalih Al-Fawzan hafidhahullah, ang kanyang aklat na Al-Mulakhas Al-Fiqhi bilang mukarrar o aklat na ating dinidiscuss, tinatalakay sa ating subject na fiqh. Last week sa pinakahuling episode, ang pinakahuling paksa po na ating natalakay ay ang paksa hinggil sa ahkam al-ghusl, mga panuntunan, ruling sa lituntunin sa tinatawag na ghusl o pagligo, paglilinis o pagligo mula sa hadath, malaking hadath. Ngayon naman po sa araw na ito ay isang mahalagang paksa din po na ating tatalakayin na naway maging kapaki-pakinabang sa lahat ay ang tinatawag na at-tayammum. Babun fi ahkam at-tayammum. Sabi ng ating Sheikh, pintuan o kabanata hinggil sa mga rulings, panuntunan, alituntunin ng pagtatayammum. Sa paksang ito, apat na bagay, mahalagang paksa na dapat nating mapag-aralan, maunawaan at alamin. Una, ma'na tayammum, kahulugan ng tayammum. Pangalawa, yung mga kalagayan, mga senaryo o kalagayan na tanging ipinahintulot lamang dito ang pagtatayammum bilang kapalit ng tubig. So hindi sa lahat ng kalagayan na kailangang pwede ka magtayammum. Mayroong mga natatanging kalagayan lamang na doon lamang ipinahintulot ng Islam na pwede kang magtayammum. Ikatlo, sifatut tayammum, yung paraan o pamamaraan, katangian ng pagtatayammum. Panghuli ay yung mga mubtilat, mga nakakapawalang bisa, nakakasira ng pagtatayammum. So kung merong nawakidul udu, ay meron namang tinatawag na mubtilat at tayammum. Ngayon, bilang introduction pambungad ng ating Sheikh hinggil sa paksang ito, sabi ng ating butihing Sheikh, tandaan natin na si Allah subhanahu wa ta'ala ay pinag-utos niya sa atin ang tataghur, paglinis kapag tayo ay magsasala mula sa dalawang hadath, maliit at malaking hadath sa pamamagitan ng tubig. At ito ay inubliga ni Allah subhanahu wa ta'ala. So ito yung original na kahatulan na inutusan tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala kapag tayo ay magsasala na kailangan nating maglinis mula sa tinatawag na malaking hadath at maliit na hadath sa pamamagitan ng tubig. Lakin kad ta'rudu halatun yakunu al-ma'u fiha ma'duman ila akhir ma qala. Subalit sabi ng ating Sheikh, may mga senaryo o kalagayan na ang tubig ay maaring walang nahanap na tubig o di kaya kalagayan na hindi kayang gumamit ng tubig ng isang tao, no? Dahil sa may mga karamdaman o kaya mga rason. Ibig sabihin, may mga kalagayan na maaring hindi kayang gumamit ng tao ng tubig dahil sa kawalan ng tubig o di kaya karamdaman. Wahuna, dito sabi natin Sheikh, sa kalagayang ito ay naglagay, no? Nagbigay si Allah subhanahu wa ta'ala ng isang bagay bilang kapalit ng tubig, at ito ang tayammum, pagtatayammum sa pamamagitan ng lupa o alikabok. So bilang pagiging ganap ng relihiyong Islam sa lahat ng aspeto nito, alam ni Allah subhanahu wa ta'ala na may mga kalagayan, senaryo na maaaring hindi kayang gumamit ng tubig ng isang Muslim kapag siya magwudu dahil sa karamdaman o di kaya walang nahanap na tubig. Nagbigay si Allah subhanahu wa ta'ala ng kapalit nito, at ito yung pagtatayammum sa pamamagitan ng alikabok o di kaya lupa, at ito ay nagpapahiwatig mga kapatid kung gaano kakumpleto, ganap ang relihiyong Islam sa lahat ng aspeto nito. Taysiran alal khalq, bakit ito ginawang kautusan, itong tayammum? Kaluwagan. So kaluwagan sa atin ito, no? Na maring may karamdaman ka, so hindi mo kayang gumamit ng tubig, huwag mong iwanan ng sala, magtayammum ka, no? Waraf'alil haraj, at upang iangat, tanggalin itong mga kahirapan, okay, mga mahirap na kalagayan o kaya mahirap na senaryo. Dito, sabi ng ating Sheikh, binanggit na yung dalil, katibayan sa Quran, sa Suratul Ma'idah verse 6 ng pagtatayammum. Ito ay mahabang aya, pagkaranya banggitin
pagkaraan iutos ni Allah subhanahu wa ta'ala sa verse 6 na ito, yung pagwudu sa pamamagitan ng tubig. Sabi ni Allah, wa in kuntum marda wa ala safarin aw jaa ahadun minkum min al-gha'it aw lamastumun nisa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan tayyiba famsahu biwujuhikum wa aydikum min. Kapag sabi ni Allah, subalit kapag kayo ay may karamdaman, o di kaya kayo ay naglalakbay, o di kaya kayo ay nakagawa ng hadath, o di kaya nilapitan nyo ang inyong mga asawa, falam tajidu ma'an, at pag dumating yung sala at wala kayong mahanap ng tubig, fatayammamu sa'idan tayyiba, kayo ay magtayammum sa pamamagitan ng malinis na lupa o alikabok, famsahu biwujuhikum wa aydikum min, at punasan pahiran ninyo ang inyong mga mukha at ang inyong mga kamay. So ito yung tinatawag na at tayammum, at ito yung katibayan na ipinahintulot, kautusan ng reliyong Islam at ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam ay pinagutos din niya na ang pagtatayammum bilang kapalit ng tubig sa mga natatanging kalagayan. Ngayon, umpisahan natin anong kahulugan ng tayammum. Ma'na tayammum fil istilah, sa pangrelihiyong kahulugan nito. Sabi ng ating Sheikh, huwa mashul wajh wal yadain bi sa'idin ala wajhin makhsus. Ang tayammum ay siya yung pagpahid o pagpunas sa mukha at sa dalawang kamay mula rito hanggang dito sa wrist, bisaidin sa pamamagitan ng lupa, malinis na lupa, ala wajhin makhsus, batay sa natatanging katangian at mga kondisyon o di kaya panuntunan, mga kalagayan na ating tatalakayin. So sa madaling salita, ang tayammum ay siya daw yung pagpahid lamang sa mukha at ng dalawang kamay sa pamamagitan ng malinis na likabok o di kaya lupa. Yung katangian, yung mga kalagayan nito, ito ang isusunod natin. So ito yung kahulugan ng tayammum. Sabi rito, ang tayammum, fatayammum badal taharatil ma' indal ajiz anu syar'an yuf'alu bit tatahhur bihi kullama yuf'alu bit tatahhur minal ma' minas salah wa tawaf wa qira'atil Qur'an wa ghairi dhalik. Ang tayammum daw, sabi ng ating Sheikh, ay kapalit ng paglilinis sa pamamagitan ng tubig. Kapag walang tubig, magtatayammum tayo. Saan natin pwedeng gamitin ang pagtayo ay may tayammum na? Sa lahat ng pagsamba na ipinag-uutos dito ang pagwudu. Anong halimbawa nito? Pagsasala, kapag walang tubig, at gusto mo magsala, magtayammum ka. O di kaya magtatawaf ka. Ang tao, di ba, ang pagtatawaf, nabanggit natin na kailangan dito ang wudu. So kapag magwudu ka, walang tubig, magtayammum ka. Kasi ang tayammum kapalit ng wudu, at pag ginawa mong tayammum, pwede ka nang magtawaf. Wa mashal mushaf, nabanggitin natin na kapag gusto mong magbasa ng Quran at hawakan mo ang mushaf, ay kailangan may wudu ka. So kapag walang tubig, ay pwedeng kapalit ang tayammum, at kapag nagtayammum ka dahil gusto mong hawakan ng Quran at magbasa, ay pwede mo nang hawakan ng mushaf pag nagtayammum ka dahil sa kawalan ng tubig o di kaya sa ilang kadahilanan. Dahil binanggit dito, nabanggit din sa ibang hadith na sinabi ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam na ipinagkaloob sa akin ni Allah ang 5 bagay na hindi niya ipinagkaloob sa mga naunang umma. At kabilang sa 5 ito, mga kapatid, ay ang tinatawag na at tayammum wa ju'ilat turbatuha, yani al-ard lana tahuran wa masjida. Subhanallah. Ibig sabihin sa hadith na ito, ang tayammum ay dito lamang sa umma na ito, ayon sa hadith na binanggit natin, at itong pagpapaliwanag ng mga scholar na 5 bagay, sabi ng mahal na propeta, na ipinagkaloob sa akin sa umma na ito na hindi pinagkaloob sa mga nauna sa inyo. At kabilang nga dito yung paraan o yung kautusang pagtatayammum, na kung saan sabi ng mahal na propeta, ginawa sa atin ni Allah subhanahu wa ta'ala ang lupa na pwede tayong magsala kahit saan, wag lang doon sa mga marurumi. At ginawa sa atin ng lupa alikabok, malinis sa lupa at alikabok bilang paggamit, bilang paglilinis, dalisay kapalit ng tubig. So ito yung kabilang din sa dalil mula sa hadith na nagpapatunay, nagpapahiwatig, tumutukoy sa tinatawag na at tayammum. Ngayon, ano yung mga kalagayan, senaryo na tanging ipinahintulot lamang dito ang pagtatayammum? So meron lamang po kalagayan ito. Tandaan niyo itong mga kalagayan nito na dito ka lamang pwedeng magtayammum. Una, idha udimal ma, kapag walang tubig.
Kapag walang tubig, pagkaraan mo, maghanap. So, kailangan din, kailangan mo maghanap. Dahil yun ang naunawaan sa aya, falam tajidu ma'an. Ibig sabihin, kapag wala kayong nahanap. Ibig sabihin, kapag wala kayong nahanap, ay gagawa ka muna ng effort na maghanap. Ilan sa usapin dito, mga kapatid, naghanap ka ng tubig, pero meron kang mabibilhan. Wajib, kailangan mong bumili ng tubig kung meron kang salapi o pera pangbili ng tubig. Pag wala, edi magtayamum ka. Pero kung naghanap ka ng tubig, wala, pero ang paraan lamang ay bibili ka ng tubig, ayon sa ating ilan sa mga scholar, ay kailangan mong bumili ng tubig para makapag-ablution. So ang pag-ablution naman ay pwede kang, napakalit lang naman, ay kahit isang kabo ay kaya mong gamitin sa paghuhudo. So yan ang una, kapag walang tubig at pagkaraan mo, maghanap. Ikalawa, sabi ng ating Sheikh, idha kana ma'ahu ma'un yahtajuhu li shurbin wa tabkhin. Ila akhir, pag sabi niya, merong tubig, subalit ang tubig ay sapat lamang sa iyong pangangailangan tulad ng pag-inom o pagkain. Ang ilan sa mga ilambawa nito, halimbawa, isang taong naglalakbay, no, sa disyerto, ang baon lamang niya is yung tubig na kakailangan lamang niya sa kanyang inumin para kanyang mainom habang siya naglalakbay, kasi kailangan din ng sa paglalakbay, lalo na sa disyerto, ay kailangan ng tubig. So kapag ang daladalang lang niyang tubig ay yun lamang yung pangangailangan niya sa pag-inom, ay sa kalagayang ito ay pwede siyang magtayamum. Huwag niyang gagamitin yung tubig na yun dahil yun ang gagamitin niya sa pagkain o di kaya pag-inom. So, sabi ng ating Sheikh, pangalawa, meron siyang tubig, pero yung tubig na nasa kanya ay sapat lamang sa pagkain o di kaya pag-inom. So, sa kalagayang ito ay pwede siyang magtayammum. Ikatlong kalagayan, mga kapatid, ay kapag hindi niya kayang gumamit ng tubig. Merong tubig, pero subalit hindi niya kayang gumamit ng tubig sa dalawang kadahilanan o di kaya dahil sa karamdaman. Ang karamdaman ay dalawa. Karamdaman na, halimbawa, meron siyang sakit, no, malubhang sakit na fever, nilalagnat siya, giniginaw, na at kapag siya ay gumapit ng tubig, nangangamba siya, natatakot siya, o kaya baka mapirwisyo siya, o kaya lumubha yung sakit niya. So giniginaw siya, hindi niya kayang gumamit ng tubig. Sa paraang ito ay sa kalagayang ito ay pinahintulot po sa kanya ang pagtatayamum dahil sa kanyang karamdaman, at nangangamba siya na kapag siya ay nagwudu sa pamamagitan ng tubig ay maaring lumakas o di kaya mas lumubha yung sakit niya. So bilang kaluwagan, no, kaluwagan ng Islam ay pinahintulot sa taong ito na siya ay magtayammum. Pangalawang uri ng karamdaman, halimbawa, no, wala siyang sakit na fever, hindi siya giniginaw, pero siya ay meron siyang karamdaman na hindi niya kayang gumalaw. Hindi niya kayang gumalaw. Halimbawa, siya ay naka-admit, tapos yung karamdaman niya ay hindi niya kayang tumayo. Nakahiga lamang siya at hindi niya kayang pumunta ng CR para mag-ablution. At walang tao, wala siyang kasama na pwedeng siya ang mag-ablution sa kanya. Sa kalagayang ito ay pinapahintulot din sa kanya ang pagtatayammum. Na ito yung kalagayan, dapat bigyan din natin to. Halimbawa po, mga kapatid, ang isang tao naka-admit siya sa ospital. Okay? O di kaya sa bahay lang siya. Tapos hindi niya kayang tumayo. May mga kalagayan ganyan, paralyzed, no, waliudubillah, o di kaya ganyan kasakit na hindi niya kayang tumayo, na may tubig at walang taong pwedeng siya ang mag-ablution sa kanya. Kasi sabi ng ating mga scholar, kung mayroong taong na siya ang pwedeng mag-ablution, tulungan siya sa pag-ablution, ay hindi siya pwedeng magtayamum. Kailangan talaga yung kasama niya ay siyang mag-ablution sa may karamdaman na ito. Okay? Pero kung wala siyang kasama, siya lang mag-isa, at dumating yung sala, siya lang nasa kwarto, at kailangan niya nang magsala dahil maaaring lalabas na yung wakto, yung oras ng sala, at hindi niya kayang tumayo, magtayamum siya. Okay, so ito yung uri ng tinatawag na karamdaman, kalagayan na hindi niya kayang gumamit ng tubig. So ang hindi kayang gumamit ng tubig ay nasa dalawa. Sakit o karamdaman na halimbawa giniginaw siya at natatakot siyang gumamit ng tubig na baka madagdagan yung karamdaman, yung sakit niya. Pangalawa,
kaya niyang kaya niyang gumamit ng tubig, subalit hindi niya kayang gumalaw, no, dahil sa karamdaman na nasa sarili niya, katawan niya, at walang taong pwedeng tumulong sa kanya sa pag-ablusyon. Sa kalagayang ito ay pinahintulot po sa kanya ang pagtatayamum. So ito yung tatlong kalagayan na nabanggit ng ating scholar. Binanggit niya rito yung ikalima o ikaapat kapag sobrang napakalamig ng tubig at sa taglamig na panahon at wala siyang magagamit upang ipainitin ang tubig na ito, at meron din siyang karamdaman, halimbawa na kapag nangangamba siya na kapag ginamit niya itong napakalamig na tubig sa napakalamig na panahon at wala siyang magagamit upang gawin na painitin ang tubig na yon, sa kalagayan ito pwede siyang magtayamum. Pero sa panahon naman ngayon ay alhamdulillah, kahit na malamig na tubig at malamig na panahon, kaya natin gumamit ng tubig na malamig, o di kaya meron tayong mga heater na pwedeng painitan yung tubig kapag nakikita mong hindi mo kayang gumamit ng malamig na tubig. So ito yung apat na kalagayan, mga kapatid, na tanging ipinahintulot lamang dito ang pagtatayamum kapag walang tubig, o di kaya may tubig subalit kakailanganin niya sa pag-inom, no, at hindi sapat yung tubig na yon, na sapat lamang sa kanyang pangangailangan, no. Pangatlo, kapag meron siyang karamdaman, meron siyang dahilan, sakit, karamdaman, at yung sakit ay dalawang uri, no, sakit na giniginaw, o di kaya sa sarili niya kapag gumamit siya ng tubig ay pwedeng madagdagan yung sakit, yung karamdaman niya, o di kaya karamdaman na hindi niya kayang gumalaw o tumayo para magtayamum at walang pwedeng tumulong sa kanya. Sa puntong ito ay pwede rin siyang magtayamum. Ngayon naman, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, ang ating isusunod ay ang hinggil sa tinatawag na sifat at tayammum, katangian o pamamaraan ng pagtatayamum. Paano ako magtatayamum kapag dumating ang oras ng sala at wala akong nahanap na tubig, o di kaya meron akong karamdaman na hindi ko kayang gumamit ng tubig. So ano yung pamamaraan ng pagtatayamum? Sabi ng ating Sheikh sa kanyang aklat, ang una, no, itong hakbang sa pagtatayamum, mga kapatid. Una, mag-iintensyon ka na ikaw ay mag-ablusyon sa pamamagitan ng tayammum. Pangalawa, sasambitin mo yung bismillah. Pagkaraan, ikatlo, idadampi o ididikit mo ang dalawang kamay sa lupa o di kaya sa may alikabok na mufarrajatal asabi'. Magkahiwa-hiwalay ang iyong mga daliri. Pagkaraan nito ay pupunasan o papahiran mo na ang mukha mo at ang dalawang kamay. Ang pagparaan ng pagpupunas sa dalawang kamay ay mula rito, no, unahin mo ang kanan, saka ang kaliwa. Pagkatapos nito ay dito nagtatapos ang pagtatayamum. Ganun lang kadali. Una, bismillah, no, magniniya ka muna na ikaw ay magudo sa pamamagitan ng lupa o alikabok, sa puso mo lamang, hindi mo nasasambitin. Pagkatapos, bago ka mag-umpisa ay sasabihin mo yung bismillah sa ngalan ni Allah. Tapos idadampi mo ang dalawang kamay na magkakahiwalay ang mga daliri. Pagkatapos pupunasan mo ang iyong mukha, tapos ang dalawang kamay. Pagkaraan nito ay pwede mo ring sabihin, ayon sa ilan sa mga scholar, ay pwede mo ring sabihin o sambitin ang duang sinasabi pagkaraan ng wudu, no, na yung asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadin abdullah wa rasuluh, Allahumma ij'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin. At ito rin ay binanggit ng ilan sa ating mga scholar na sinasambit ang dua sa wudu sa pamamagitan ng tubig ng katulad, o di kaya pwedeng sabihin ito, sambitin ito kapag ikaw ay nagtayammum. So yan po ang sifa, katangian ng pagtatayamum. May nabanggit na ikalawang paraan na nung idampi mo ang dalawa mong kamay, bago mo ipupunas sa mukha mo, ay pwede mong ihipan dahil maaaring may mga maliliit na bato o di kaya alikabok, masyadong malaking alikabok na pwedeng makapinsala sa mukha mo, ay pwede mo siyang ihipan bago mo siya ipunas sa iyong mukha. At ito rin ay nabanggit sa ilang hadith na isang sahabi nung inutusan siya ng mahal na propeta sallallahu at inilarawan ng sahabing ito ay inihipan daw ng mahal propeta yung dalawang
kamay niya. Mayroong ilang katangian din pamamaraan na nabanggit, no, na ang pagpuna sa mukha ay isang dampi, papahiram mo mukha mo. Pagkatapos yung sa dalawang kamay mo ay kukuha ka na naman, ididikit, idadampi mo na naman dalawang kamay mo at yun na naman ang ipupunas mo sa dalawang kamay. Ito ay nabanggit din ng ilang scholar, pero ayon sa karamihan sa ating mga scholar, ang pinakatamang pamamaraan o katangian ng pagtatayamum ay yung nabanggit natin na isang dampi lang, pagdikit lang sa lupa at yun na yun ang gagamitin mo pagpahid sa mukha at sa dalawang kamay. Hindi ka nakukuha ulit ng alikabok. So yan po ang mas tama, tariqa as-sahiha, mas tama na pagtatayamum, pamamaraan ng pagtatayamum. So yan po ang katangian, paraan ng pagtatayamum. Ngayon naman, ano yung mga mubtilat? Yung mga nakakapawalang bisa, nakakasira ng pagtatayamum. Ang nakakasira ng pagtatayamum, una, kapag nagkaroon ng tubig. Pag nakakita ka ng tubig, ay nabatal na yung tayamum mo. Anong halimbawa nito mga kapatid? Naghanap ka, o di kaya walang tubig, as in wala, sa gripo mo. Pagkaraan mo magtayamum, bago ka magsala, biglang dumating ang tubig. O di kaya nakahanap ka ng tubig, kailangan mo mag-ablution ulit. Kailangan mo mag-ablution sa pamamagitan ng tubig kapag hindi ka nakapagsala. No? Halimbawa, para mas maliwanag, no? Hindi ka pa nakapagsala. Pupunta ka pa lamang ng masjid. Nagtayamum ka dahil naganap ka walang tubig. Sa oras na pumupunta ka ng masjid, bigla kang nakarinig ng tubig. O di kaya dumating yung tubig sa iyong gripo na hindi ka pa nakapagsala. So kailangan sa oras na ito ay nabatal yung tayamum mo. Kailangan mong gumamit ng tubig sa pag-ablusyon, saka ka magsasala. So magudo ka. Dito sa kalagayan ito, maring itanong, Ustad, paano kung dumating yung tubig o nakahanap ako ng tubig noong pagkaraan kong magsala? So hindi mo na ulitin ang iyong sala. No? Kapag nakahanap ka, nagkaroon ng tubig pagkaraan ng sala, ay hindi mo na po ulitin ang iyong sala. Okay na yung tanggap na yung ginawa mong sala na ikaw ay nasa tayamum dahil nahanap mo, nakakita ka ng tubig pagkaraan ng sala. Ang sinasabi natin, nakakita ka, nakahanap ka ng tubig, bago ka pa magsasagawa ng sala. Sa puntong ito, kailangan mo talagang mag-ablusyon sa pamamagitan ng tubig. Yun ang unang nakakasira. Kapag nagkaroon ng tubig bago ka gagawa ng pagsambang pagsasala. Kabilang din nakakasira ng tayamum ay yung mga nakakasira ng wudu. Anong halimbawa? Yung maliit na hadath o di kaya malaking hadath. No? Nagtayamum ka. Okay, nagtayamum ka. Bago ka magsasala ay nakaihi ka o kaya lumabas yung hangin. Kailangan mo ulit magtayamum kasi yung mga nakakasira ng wudu ay yun din ang nakakasira ng tayamum. Yung paglabas ng ihi, paglabas ng pag-ihi, pagdumi, paglabas ng hangin o di kaya malaking hadath. Okay, ikaw ay naging junub. Halimbawa mga kapatid, dun sa hinalimbawa natin, nagsala ka ng tayamum. Pagkaraan nito, ay bago dumating ulit yung pangalawang sala ay nakaihi ka, nakatulog, lumabas yung hangin o di kaya lumapit ka sa iyong asawa, lumabas yung puting semelya, ay ito ay sa pamamagitan nito ay nasisira din ang iyong tayamum. Kailangan mo ulit magtayamum kapag ikaw ay magsasagawa ulit ng sala, kapag sa kalagayan talagang wala ka ring nahanap na tubig, no, pagdating ng ikalawang sala. Okay, so ibig sabihin nito mga kapatid, ang junub din pala o di kaya kahit yung babae na may had na nawala yung haid niya at gusto na niyang maligo at para makapag-umpisa ng salat, wala rin siyang nahanap na tubig, no, o di kaya siya ay junub, okay, at kailangan niya rin siyang magsala at wala rin siyang nahanap na tubig o di ka meron siyang karamdaman na hindi kayang gumamit ng tubig, na meron siyang siya ay nasa junub, pwede rin siyang magtayamum. So ang tayamum ay ginagamit yan sa maliit at malaking hadath bilang paglilinis mula sa tinatawag na hadath, malaki man o maliit na hadath. So yan ay kabilang sa mga nakakasira ng pagtatayamum kapag nagkaroon ng tubig o di kaya nangyari yung maliit o di kaya malaking hadath. Pang-apat na nakakasira ng wudu mga kapatid ay kapag natanggal yung dahilan na kung saan yun ang kalagayan mo. Anong dahilan na nabanggit natin? Karamdaman. Okay? Halimbawa, no,
nagsala ka ngayon ng vuhor na ikaw ay nagtayamum dahil giniginaw ka. Noong alauna, 2:00, okay, ay bigla kang gumaling, nawala yung yung ginaw, okay, yung sakit mo, yung karamdaman mo, o di kaya nakakagalaw ka na, no? So dumating yung asar, ay natanggal na yung dahilan. So kailangan mo nang gumamit ng tubig dahil natanggal na, naalis na yung dahilan kung bakit hindi ka pwedeng gumamit ng tubig. So yan ang ika-4 na nakakasira ng wudu kapag natanggal, naalis yung dahilan na kung saan ito ang naging dahilan para hindi ka gumamit, para hindi ka makagamit, no, hindi mo kayang gumamit ng tubig. So ito yung mga kapatid, yung mga mubtilatul wudu, mga nakakasira, nakakapawalang bisa ng tayammum nga pala, nakakapawalang bisa ng tayammum. So ito lamang po mga kapatid, yung mga babanggit natin hinggil sa pagtatalakay sa tinatawag na at tayammum, na kung saan tinalakay natin ang kahulugan ng tayammum, yung mga kalagayan na kung saan natatangi lamang, ipinaintulod dito ang pagtatayammum, yung sifatut tayammum, yung pamamaraan katangian ng pagtatayammum, panghuli ay yung mga nakakapawalang bisa, nakakasira ng tayammum. Dito, binanggitin pala ni Sheikh bilang panghuli, no, na at ito yung mahalaga ring paalala sa atin. Sabi ng ating Sheikh, kung merong isang tao, mga kapatid, na wala nang talagang paraan para siya ay makapagwudu o di kaya makapagtayammum. Ang halimbawa nito, no, waliyudubillah, siya ay nasa ICU, no, hindi siya malapitan o di kaya comatose, waliyudubillah. Hindi niya kayang magtayammum o di kaya magwudu ng tubig o kaya walang pwedeng tumulong sa kanya. Talagang siya lang mag-isa. Wala nang paraan na siya ay magwudu, magtayammum. Anong gagawin niya? Iiwan niyang pagsasala? No, siya pa rin ay magsasala, mga kapatid. Sa abot ng kanyang kakayahan. Fattakullah mastata'tum. Kahit wala siyang ablution dahil hindi niya kayang magwudu, hindi niya kayang magtayammum, sa kalagayang ito ay hindi niya iiwanan ang pagsasala. Magsasala pa rin siya. No? Kahit gaya ng ating nabanggit o di kaya tatalakay natin sa mga susunod na isa sa kahalagahan pagiging obliga ng sala ay hanggat nasa tao ang kanyang pag-iisip ay kailangan niya magsala sa abot ng kanyang kakayahan. Kung hindi niya kayang magwudu, kung hindi niya kayang magtayammum, magsala siya. No, na kahit wala siyang wudu, kahit wala siyang tayammum. Dahil fattakullah mastata'tum, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Nasa kalagayan siya, senaryo na alam ni Allah subhanahu wa ta'ala na hindi niya kaya magwudu, hindi niya kaya magtayammum, gawin niya yung pagsasala sa abot ng kakayahan at inshallah wala siyang pananagutan sa kanyang pag-iwan sa wudu, pagtatayammum, dahil alam ni Allah subhanahu wa ta'ala na wala siyang kakayahan sa kalagayan na doon siya napapaloob, na kung saan hindi niya kayang magwudu at hindi rin niya kayang magtayammum. So hanggang dito na lamang, mga kapatid. Kung mayroon man kayong katanungan, ay comment nyo lamang o di kayo PM nyo sa akin. Wa akhiru da'wan alhamdulillah. Wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.